Kasunod ng naging pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara kontra Fake News, desidido ang mga kongresista na mas paigtingin pa ang laban sa lumalalang pagkalat ng mga peking balita sa internet. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Jesus Valdez. Iginiit ng mga leader ng Tri-Committee ng Kamara ang pangangailangan ng batas upang labanan ang mapanirang fake news at social media propaganda. Sa pagdinig nitong Huwebes, nagbabala si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na ginagamit ang mga maling impormasyon upang atakihin ang soberanya ng bansa at paboran ang ibang bansa gaya ng China. Pinakita sa ating mga hearings na hinaharap natin ang isang tahimik ngunit mapanganib na anyo ng pananakop. Ito ay ang disinformasyon at false narrative na pumapanig sa bansang China ukol sa West Philippine Sea at ng Palawan. Ayon pa kay Fernandez, ginagamit nila ang maling impormasyon upang manlinlang at baluktutin ang kasaysayan gamit ang propagandang may layuning pahinain ang ating paninindigan, hatiin ang opinyon ng publiko. Lumalabas din sa ating hearings na sa pamamagitan ng social media influencers o trolls at mga peking akademikong argumento, sinusubukan nilang gawing lehitimo ang kanilang pag-angkin at patahimikin ang ating mga boses. Sinabi ni Fernandez na maglalabas ng Joint Committee ng report na naglalaman ng mga konkretong rekomendasyon upang labanan ang bantang ito. Ayon naman kay Agusan del Norte Representative Jose Aquino II, chairperson ng House Committee on Public Information, ang pagkalat ng maling impormasyon online ay isang problema na nanganganak ng iba pang problema. Iginiit din niya ang pangangailangan ng mapalakas sa mga digital literacy program, lalo na sa mga kabataan. It distorts reality, fosters distrust, fuels hatred, and sows confusions across our society. One thing is clear: there is an urgent need for legislation to steer the wheel towards a lasting and responsive solution to this problem. Hinihimok naman ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Vice Chairperson ng House Committee on Information and Communication Technology, ang kanyang mga kasama na ituon ang kanilang atensyon sa mga solusyon upang maging malusog ang information environment sa bansa. That we are not here to stifle free speech, but rather to foster an informed public discourse. We must work together to cultivate a media landscape that empowers individuals, encourages critical thinking, and upholds the truth. Tinapos na ng Tri-Committee ang pagdinig nito kaugnay ng pagpapakalat ng fake news ngayong Huwebes at inaasahan ang paglalabas nito ng committee report bago mag-adjourn ang sesyon sa Hunyo 11. Ako si Zeus Valdez para sa Kwentong Politiko.